Mga kapatid, hapon na. Alauna 19 na ng hapon. Tingnan nyo yung anino ko. Nandun yung araw. Lampas na. Anino ko. Tatapakan ko na. Ayun, meron naman tayong mga pag-uusapan ngayon na dapat ninyong malaman. Yung aking tungkulin. Dapat kong gampanan sa lahat. Yung ipaliwanag sa inyo kung ano yung talagang tunay na pinag-uutos sa atin ng ating Ama sa Langit. Dahil marami kasi yung nagsasabi na nakikilala daw nila ang Diyos, may takot sila sa Diyos. Diba? Marami nagsasabi nga nun, kilala ko ang Diyos, may Diyos din ako. At ako ay nagdadasal din sa Kanya. Gumagalang ako sa Kanya. Kanong karamihan. Ano nga ba natin makikita sa isang tao na siya ay kilala niya ang Diyos at siya ay may takot talaga sa Diyos, mga kapatid? Halika, ituturo natin sa inyong lahat. Ang ating babasahin, mga kapatid, itong nakasulat sa aklat ng Kawikaan. Ayan, no? Ayan. Sinsya na kayo, kagaya ng sinasabi ko na ang kamay ng inyong maliit na lingkod nanginginig. Ayan. Dahil siguro sa sa dami ng napagdaan ng hirap ng pamumuhay. Napasma na, mga kapatid. Ayan, no? Makita natin, Kawikaan 3:1. Ito babasahin natin hanggang sa 6. Ito yung sa pamamagitan nito, mga kapatid, itong mga salitang ating babasahin ngayon na nakapaloob sa banal na kasulatan kagaya ng binasa natin kanina. Ito yung Biblia. Ay maipapakita natin na tayo nga ay may takot sa ating Diyos Ama sa Langit kung ang mga utos na ito na nakasulat sa banal na kasulatan ay ating sinusunod. Di ba? Ang pagkatakot natin kasi sa Diyos, may papakita natin ang takot natin sa Kanya kung tayo sumusunod na inuulit ko, hindi yung tayo ay sumusuway. Yung pagsuway, mga kapatid, yan ay kahulugan na wala kang takot sa Diyos. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, sa sinasabi ko? Kapag ang isang tao ay sumusunod sa utos ng Diyos, ibig sabihin, may takot sa Diyos, mga kapatid. Pag sumusuway ka sa utos ng Diyos, maliwanag, malinaw, haling tapat, mga kapatid, na hindi ka natatakot sa Diyos. Ito yung ating mababasa, mga kapatid, sa aklat ng Kawikaan 3:1. Ito ay payo upang matakot, magtiwala at sumunod sa Panginoon. Yan, payo upang matakot, magtiwala at sumunod sa Panginoon. Dito ay merong gantimpala ng karunungan. Yun yung isang karunungan, mga kapatid, yung sundin natin ang Kanyang buong kautusan. Dahil pag hindi mo ito sinunod, ibig sabihin hindi mo na unawaan yung bagay na iyong narinig at hindi mo na unawaan, malinaw na yun ay hindi mo gagawin dahil hindi mo na unawaan Ngayon, pag hindi mo na unawaan, hindi mo ito ginawa, ibig sabihin wala kang karunungan. Hindi mo nalaman yung utos na yun na ang makagagawa lang nun ay yung nakakaunawa ng salitang yun, mga kapatid.
Yan, naunahan nyo? Ito ngayon, try natin. Yan o, yung 3. 1. Hanggang ano ito mga kapatid? 6. Anak ko, ika dito, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Yan. Sapagkat ang karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong lieg. Ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ano, kapatid ko, anong ibig sabihin ating nabasa. Ngayon, dahil ito yung naka-video, pwede mong pwede mong i-focus mo at yung ulitin, mga kapatid. Kung ito ay yung hindi pa gaanong naunawaan sa unang pagpasok nito sa iyong pangdinig, mga kapatid. Kaya ito binibideo natin para sa ganun ay pwede ninyong ulitin. Ayan, yun yung mga kailangan natin, yung tayo ay sumunod. Matakot tayo sa Kanya at sundin natin ang Kanyang utos, mga kapatid. Ito pa yung kakaiba, mga kapatid. Nasa panahong ito, di ko alam kung merong tunay na natatakot sa Diyos, mga kapatid. Takpan natin yung para hindi gaanong may electric pang kasi tayo. Yan, kita nyo, mga kapatid. Mainit kasi, kita nyo naman yung panahon. Bakit ganito? Bakit malabo? Ang labo. Bakit magkaganito? Teka. Ayan. Ito kasing cellphone ko, mga kapatid, masyadong malambot. Masagi mong unti, nag-iiba yung kulay. Ayan, nakita nyo na yung malinaw na, mga kapatid. Napakainit. Ito yung isa pa na dapat nating gawin, mga kapatid, para maipakita natin sa ating Ama sa Langit na tayo nga ay may takot sa Kanya. Ito yung Kanya mga ipinag-uutos pa, mga kapatid. Ayan, suriin ninyo ang inyong sarili. At ito ay inyo ring hanapin sa ibang tao kung may gumagawa ng ganito, mga kapatid. At pag nakakita ka ng ganito, gumagawa ng ganito, na kapwa natin tao, kahit hindi nila sabihin, mga kapatid, malalaman natin na sila ay may takot sa Diyos, na ating Ama sa Langit. Ayan, yung Levitico, basahin natin, mga kapatid. Ito. Ayan, Levitico. Malinaw na ba o malabo? Malabo pa, mga kapatid. Ayan. Bas natin. Teka lang, mga kapatid. Hindi ko makakuha, hindi ko mailagay sa normal. Ayun. Kuha nyo na. Okay. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid. Tayo ay sa Levitico 11. Ayan, no. Okay. 11:1 hanggang to, mga kapatid. Hanggang sa
12. Basahin na lang natin ng mabilis. Di balit, ito nga, ibibideo natin para ating di nating balik-balikan na pakinggan at basahin. Ito yung isa na magpapatunay na ang bawat tao ay may takot sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod dito sa mga utos na ito, mga kapatid. Yan, basahin na natin. Mga labo, iangat natin ng konti. Yan. Basahin natin. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron. Nanginginig na kasi yung kamay ko. Nasa kanila'y sinabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Diba ito si Moises, mga kapatid, kung ito inyo nang nabalitaan. Ito yung isang katiwala ng ating Panginoon. Si Isa o Ama, yun yung tunay namin tawag sa ating Panginoon. At sa kanya nga inihabilin yung lahat ng utos ng Ama. Kaya nandito nabanggit si Moises, ang kinausap ng ating Diyos Ama sa langit. Sa 2, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin ito. Sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa, na baak, at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon may huwag inyong kakainin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamilyo sapagkat ngumunguya, ngunit walang kabila, mga kapatid. Walang hati, walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang kuneho, sapagkat ngumunguya, dapat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang libre, ibig sabihin natin itong libre, mga kapatid, parang mga kuwago at yung may sungay na balahibo. Sapagkat, may sungay ba yun? Ngumunguya, dapat walang hati ang paa. Libre, mga kapatid? Hindi ko maintindihan itong libre. Karumal-dumal nga sa inyo. Basta yung may, mga kapatid, yung katulad nung ito, babanggit natin lahat. At ang baboy, kita nyo, malinaw mga kapatid, mababasa naman natin. Sapagkat may hati ang paa at baak, dapat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga iyan ay huwag puin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa ilog ay makakain ninyo. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay nga sa inyo. At karumal-dumal sa inyo. Pagkain naman ng mga iyan, ang bangkay ng mga iyan, aari yung karumal-dumal. Anumang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karumal-dumal sa inyo. Yan mga kapatid. Naiparating ko sa inyo kung ano mga pinagbabawal ng ating Ama sa mga pagkain ng isda at ganun din sa mga hayop, yung mga karne. Ito ay pinaparating lang ng aking Ama sa inyo. Inutusan niyo lang ako, mga kapatid. Maniwala man kayo o hindi, yun ang totoo. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao, yung sundin ng buong kautusan ng ating Ama sa langit. Yan. Bilang muna mga kapatid. Yan. Mamaya ulit,
may isa pa tayong ah, magandang balita na ibibigay sa inyo.